Kung talagang kaduda-duda kayo, pero hindi cooperative yung driver o nagmamaneho ng sasakyan, you look for other violations. Kini ang nahimong senaryo sa Gipaygayong Conference tali sa labaw sa Commission on Election kon COMELEC sa Rehiyon 12, kauban ang kapulisan sa Rehiyon 12 ug sa armadong kusog sa rehiyon. Kung diin, ilang gisgutan pag-ayo, ang mga lokasyon din angay silang mopahigayon og checkpoints. Kini alang usab sa paglikay sa unsa mang kakulian nga posibleng mahitabo atos sa nagkaduol nga eleksyon ug bisan pa sa campaign period. Kami sa COMELEC, kami ang may hawak ng lahat eh. So, ibig sabihin nun, sila bilang deputized agencies ng COMELEC, they are duty-bound to implement the pertinent COMELEC rules and regulations in relation sa forthcoming May 9 elections. Just like previous election period na ngayon, yun pa rin yung nung previous election period yan pa rin kung kaya nga ang purpose niyan yung meeting namin para makikita kung iyan pa rin ba ilalagay natin sa election watch list or just remove it totally. So, the mere fact na nagkakaroon kami ng validation na ganyan, conference, makikita namin. Dahil sa joint effort, cooperation and coordination ng AFP at saka PNP, makikita namin kung ano ba ang i-consider natin na AWAS or the elections watch list. Kahibaloan nga una nang mipahigayon ang kaning officer in charge sa Police Regional Office 12 nga si Police Senior Superintendent Antonio Taylan Jr. may kalabutan na usab sa pagpatuman og gun ban sa Rehiyon 12. Apan kaganina sa gipahigayong Joint Peace Security Coordinating Council kon JPSCC, lakip na niini ang Armed Forces of the Philippines. Dili la ang Joint Task Force Jensen, apan lakip pa ang 1002nd Brigade, 61st Brigade, 62nd Brigade, 27th IB, apan lakip pa ang 1st Marine Brigade. We will implement the gun ban as prescribed by the COMELEC. Lahat naman yon is nasa sakop din. At particularly sa Jensen, we will be implementing the gun ban. Sa pagkakaroon, nagpabilin usab kunong generally peaceful ang pagpatuman og gun ban sa Tibuok Rehiyon 12. Din aktibo usab nga nakig-alayon ang kapulisan sa Tibuok Rehiyon. Yung sa watchlist naman yun, yung mga barangays na merong kagaya sa may mga barangays na merong sightings ng NPA, yun yung areas of concern natin na kumbaga tinitingnan natin, tinututukan natin kasi we anticipate na baka merong election-related violence na mangyayari. So they remain in our watch list. Well, let us observe the pertinent rules and regulations in connection with the forthcoming May 9 national and local elections. More particularly, dito po sa pag-i-implement po natin ng gun ban. Faith Dandoy, Brigada News.